Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Napaiwas ako ng tingin kay Daddy matapos niyang ipaalam ang kasalukuyan nangyayari ngayon sa kumpanya. Tiningnan ko si Mara na tahimik na kumakain habang si Atlas naman ay hindi nakaimik. Lihim naming tinutuntun ang lahat ng posibilidad na mga kahinahinalang bagay na nagdudulot ng problema sa kumpanya. Pero ang pangunahing pinaghihinalaan ko dito ay ang asawa mo, Atasha. Sinulyapan ako ni Dad. Kasalukuyan kami nagkakaroon ng maliit na hapunan at nakikipagkita sa kanya maliban kay Mami na nasa Canada. Hindi si Victor, Dad. Malamang hindi siya magaling sa negosyo. Doktor siya. Hindi pera at cash flow. Mariin kong tugon at huminga ng mahina. Anong ibig mong sabihin na hindi magaling sa negosyo si Victor? Tingin mo, bakit ako magtitiwala sa kanya kung hindi siya magaling sa negosyo? Bumabagsak ang kumpanya natin habang ang mga Del Mundo ay may mga bagong negosyong pinatatakbo. Habang ang hotel mas lumalago dahil si Victor ang namamahala noon kasama ang kanyang ama. Napaangat ako ng tingin kay Dad. Sinasadya niya na nangyayari. Kaya dapat mas naging maingat ako sa prenuptial agreement. Dad, enough, please. Asawa ko siya. Hindi mo siya empleyado. Hindi ako pinakasalan ni Victor upang pamahalaan ng kumpanya. Agap kong pigil sa kanya. Napaayos ng upo si Atlas na nasa tabi ko at narinig ko ang pagbumtong hininga nito. Kung hindi mo lang nilagay ang sarili mo sa gulo, hindi mo pakakasalan ang lalaking yon. Kahit hindi ganun ang nangyari, Dad, pakakasalan ko pa rin si Victor. Bumigat ang pagtitig sa akin ni Daddy, kaya umiwas ako ng tingin at nagpatuloy sa pagkain. Napahilot ng sentido si Dad at ramdam ko ang inis niyang titig sa akin. I will try to help and investigate the company. Napaangat ako ng tingin kay Mara at kinunatan siya ng noo. Naniniwala ako na sinasabotahe ang kumpanya. Nakahinga ako ng maliwag sa sinabi nito. Nang matapos ang hapunan, sinundan ko si Daddy at sumabay sa kanyang sasakyan. Habang pauwi si Mara at Atlas, nanatili ako sa aking ama upang pag-usapan ang aking mga problema sa Villaruel. Malapit na ang eleksyon. Nasa tabi ko ito at tahimik lamang. Luis Villaruel, ang tunay mong kalaban, Dad. Wala akong choice kundi sabihin ang totoo. Dahan-dahan lang akong nag-iisip ng mga desisyon ko. At naniniwala ako si Dad ay kahit papaano mas rationalize kaysa ka Victor sa bagay na ito. Lalo na't siya ang pakay. Pero ang talagang pinagkakaguluhan ko ay kung bakit kailangan nilang sirain ang relasyon namin dalawa ni Victor. Kung target naman nila ay si Dad at nakuha na rin nila ang gusto nila. What? Lito niya akong hinarap. Yung picture na nakita natin. Yung picture ko. Nahihirapan kung saan. Hindi yata ako handang pag-usapan ito. Maaaring ako ay mapalaya at malantad sa publiko, Dad. Ngunit pinanatili kong malinis ang aking dignidad. Igalang at igalang, pero aaminin ko na naging reckless ako. At iniisip ko lang yung sakit ko ng mga oras na yon. Ang lalaki ay si Roland Villaruel, ang pamangkin ni Vice Mayor Villaruel.
Umiling si Dad at hindi makapaniwala ito. At naniniwala ka sa lalaking yon? Alam mo bang ex-convict at drug addict ang lalaking yon? Sumirit si Dad na parang mali na makasama sa lalaking yon. What? Pabulong kong sambit. Hindi ko alam ang bagay na yon. Nasa pangangalaga ito ni Luis, his assistant. Inaayos niya ang buhay ng lalaking yon. Kung gaano katigas at puro gulo ang pinapasok nito. Kinagat ko naman ang ibabang labi ko at nag-space out saglit. Inalala ang lahat ng mga pagkikita namin. Do you trust Luis Villaruel, Dad? Paus kong tanong sa kanya. Hindi ako basta-basta nagtitiwala. Pero tama ka. Ang kalaban ko ay wala sa politika. Sa palagay mo, hahayaan ko na lang na ma-expose ang mga larawan mo in public at hayaan na masira ang reputasyon mo? Hindi tayo nananahimik para hayaan na isang araw ay masira ka lang, Atasha. Napabaling ako sa daan at bumigat ang paghinga. Tutulong sa akin si Mara. Ngunit ang investigasyon ay humantong sa politika. Ang investigasyon natin, medyo nag-alinlangan niyang sabi. Binalingan ko si Dad at nakita ko kung paano niya hindi mapagtagpi-tagpi ang mga nangyayari. Pero hindi. Politika, hindi ba? Right. At nakapagtataka, Roland Villaruel, hindi siya napapasama sa ating investigasyon. Lito niyang saad. Kung hindi ito tungkol sa politika, dapat sa negosyo. Gustong palisin ni Dad sa posisyon niya. Gustong masira ako sa aking asawa at sisirain sa publiko ang pareho naming apelyido at imahe. Bakit kaming dalawa? Kung politika ito, bakit pati ako? Lalo na ngayong napapansin ko na sunod-sunod na ang pagbagsak ng ating mga negosyo. Mariing napabuntong hininga si Dad. Ang mga negosyo ay nakapangalan sa iyo. At sa tingin ko, lahat ng ito ay kagagawa ng mga Del Mundo. Sigurado akong isang Del Mundo ang magawa nito. Umangat naman ang tingin ko kay Dad at kinunutan siya na noo. Hindi gagawin ito ni Victor. Tigilan mo na ang pagtatanggol kay Victor. Maaaring mawala ang pagmamahal ng isang lalaki kapag nasaktan siya ng sobra. Napatikom naman ako ng labi sa sinabi ni Dad. Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Hindi mo pwedeng sabihin ito sa kahit na kanino. Lalabas ang mga larawan mo. Manahimik ka na muna habang inaalam natin kung sino ang nasa likod nito. Paiimbestigahan ko si Roland. Kay Mara. Ang dahilan niya ay tito niya, si Luis Villaruel. Walang rason si Villaruel na pabagsakin ako o ikaw. I was the one who pushed him to run for congressman. Una pa lang ay hindi na niya gusto ang posisyon. Mas maigi pa akong nag-iisip kung ano pa ang magiging rason ni Roland. Bantay mo mabuti ang asawa mo. Susubukan kong makakuha ng impormasyon kay Roland Villaruel. Dahil ba Del Mundo ang may galit sa pamilya namin? Kaya sila ang pinaghihinalaan. Iwasan mo si Roland Villaruel. Paalala ni Dad sa akin pero hindi ko na lamang siya sinagot. Ginugol ko ang ilang oras ko sa library para simulan ang pagre-review. Nang sinulyapan ko ang orasan, ay napagdesisyonan ko nang tumayo para umalis. Hindi pa man ako nakakarating sa aking sasakyan, ay humarang na si Roland sa aking harapan. Mukha siyang galit na galit. Nagliliyab sa puot. Dumilim ang kanyang mga mata nang makita niya ako. Mabibigat na hakbang ang kanyang ginawa at hinigpitan ang aking braso. Hindi mo tinupad ang pangako mo. Binantaan kita, Atasha. Hindi ka ba talaga natatakot? Mariin niyang bulong sa akin.
Anong pinagsasabi mo? Pinaiimbestigahan ako ngayon ng iyong ama. Isiniwalat mo sa kanya lahat ng mga sinasabi ko, hindi ba? Tinutulungan na nga kita. Ikaw pa ang gumagawa ng paraan para masira ka. Natahimik at napatikom ang mga labi ko. Paano niya agad nalaman? Dahil ba kay Luis Villaruel? Talaga bang pinagkakatiwalaan ng ama ko ang lalaking yon? Walang hiya ka. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mong ibununyag mo ang pangalan ko sa ama mo. Sisiguraduhin ko yan. Tinulak niya ako at lumingalinga at nagmamadaling umalis. Sinimulan kong tawagan ang numero ng aking ama. Sinabi ko sa kanya na huwag magtitiwala kay Villaruel. Akala ko ba matalino siya at alam niya ang ginagawa niya. Kanina pa ako pinuntuhan ni Roland. Alam niyang nag-iimbestiga ka tungkol sa kanya. Pumasok ako sa loob ng sasakyan ko at nilapag ang mga libro sa front seat. Hindi ka dapat nagtitiwala kay Villaruel, Dad. Halos kumulo ang dugo ko. Hindi ko ginawa yon. Wala pa akong sinasabi tungkol dito. Hindi ko pa nga nasisimulan ang investigasyon sa kanya. Mukha siyang gulat at naguguluhan. Natigil ako at hinilot ang noo ko. Ano ba to? Hindi ko na alam kung kaya ko pa bang pagsabayin ang mga problema o pagtuunan ko muna ng pansin ang pagre-review ko. Ang pangarap ko. Pero ano nga ba ang matitira sa akin kung kalaunan ay masisira rin ako sa publiko? Magtitiwala at rerespetuhin pa kaya ako ng mga tao? Na balang araw, madudurog ang mga bagay sa isang iglap lang. Isang araw, maaalala ako bilang ang babaeng minapula ng isang lalaki para managot sa isang bagay na hindi naman dapat. Isang babae na sangkot sa napakalaki at kahiyahiyang iskandalo. Ang mga hubad na larawan ay nasa internet at ang mga haka-haka na ang babaeng nangangalan Atasha Florendo del Mundo, ang anak ng alkalde at asawa ni Dr. Victor del Mundo, ay nasa ilalim ng malaking iskandalo ngayon. Ngunit wala pang kumpirmasyon na nanggagaling sa kanya. Ang ikinagulat ng netizen na may lumabas na di kilalang source na nagsasabing si Atasha Florendo del Mundo ay nahuli sa isang hotel kasama ang isang nangangalang Roland Villaruel, isang dating preso at adik sa ipinagbabawal na gamot. Napatitig ako sa news reporter at bumigat ang panghinga sa bawat salitang binibitawan nito. Kumalat ang lamig sa katawan ko dahil sa nangyari na ang kinatatakutan ko. Si Roland Villaruel, ang unang kasintahan ni Atasha. Ngayon iniisip ng mga tao na si Dr. Victor del Mundo, na kasalukuyang namamahala sa lahat ng pag-aari ng mga Florendo, ay ginamit para pagtakpan ang malaking iskandalo ng kasal. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag sa magkabilang panig ng mga akusado. Mahinang bumuntong hininga ako at naupo sa sofa. Napahilamos ako sa mukha ko at mariing pumikit. Mag-isa ako sa bahay namin nang tinawagan ako ni Atlas at ipinaalam sa akin ang mga kumakalat na iskandalo tungkol sa akin at kay Roland. Sunod-sunod ang mga notification sa cellphone ko. Ngunit wala akong magawa kundi titigan ang patay na telebisyon. Nahihirapan akong lumunok at tulalang nag-iisip sa kawalan. Kinuha ko ang cellphone ko at hindi ko maproseso ang lahat ng mga mensahe. Marami at lahat nagtatanong. Ngunit isang mensahe roon ang nagpatigil sa akin. Subukan mong magsalita at ipagtanggol ang sarili mo. Ilalabas ko ang video mo sa publiko. Naging mabait ako sa iyo, Atasha.
Pero inubos mo ang pasensya ko. Ngayon saluhin mo ang bala. Walang mawawala sa akin. Dating preso ako. Pero ikaw ay naghahangad ng maging isang abogada. Kung mananatiling tikom ang bibig mo, walang puputok na bala ngayon. Mr. Del Mundo, anong masasabi ninyo tungkol sa iskandalong kinasasangkutan ngayon ng inyong asawa? Nakita niyo na ba ang mga larawang kumakalat sa social media at mga pahayagan? Tinitiyak ng security na hindi ako mahahawakan ng media hanggang sa makalabas ako ng gusali. Pero ang kanilang mga salita ay higit na gulo at rahas at pagtulak-tulakan para lamang makakuha ng larawan at makalapit sa akin. Nagdulot pa ng pag-iinit ng dugo ko ang mga tanong nila. Ang kasal nila Florendo at Del Mundo ay gumulat sa mga tao. Ngayon po ba ay masasabi ninyong nakuha ng mga tao ang sagot kung bakit kayo nagpakasal? Totoo bang wala kayong alam sa iskandalo ng inyong asawa? At pati kayo ay nabiktima ng pagmamanipula ng mga Florendo? Sabi nila, may mga prenuptial agreement. Ginamit lang kayo ng mga Florendo para pagandahin ang imahe ng kanilang anak. Masasagot nyo rin ba ang mga tanong kung ano ang tunay na rason sa pag-atras ni Mayor Florendo? Nakasakay na ako sa loob ng sasakyan at bago pa maisara ang pintuan, ay may pahabol na tanong na siyang nagpainit lalo sa dugo ko. Totoo bang napikot ka at hindi ikaw ang amang dinadala ng bata ni Mrs. Del Mundo? Kung lumaki ang bata, sa tingin mo ba ikaw ang ama? Napalingon ako sa nagtanong na matandang babae bago sumarado ang pintuan. Umigting ang pangako at mas bumigat ang paghinga. Bumaling ako sa unahan at ikinuyom ang aking kamao sa galit. Mr. Del Mundo, tawag ng sekretarya ko sa aking likuran. Tinawagan ko na po ang publishing company at madali lang pong mapapabulaanan ang eskandalo. Pagdating naman po sa internet security, sa tingin ko po ay hindi magiging madali ito. Gusto kong makita ang mga larawan. Seryoso kong tanong habang diretso lang ang tingin sa daan. Inilahad ko ang palad ko sa likuran. Dahil sa tingin ko ay biglang nabingi ang sekretarya ko sa tanong ko. Opo, sir. Daramdaman ko naman ang iPad sa aking palad. Pinakalma ko ang sarili ko at mariing lumunok. Inihahanda ang aking sarili sa makikita ang pinakamasahol. Humuyom ang pangako dahil sa unang larawan pa lamang ay kumulo na ang dugo ko. Nakahiga pa lang si Atasha sa kama ay sumama na kaagad ang timpla ko. Masusuntok ko na ang lalaking yon. Gayon kung nasa harapan ko lang siya. Sa tingin ko po ay dapat hindi niyo muna tingnan ang mga larawan, Mr. Del Mundo. Hindi ako umimik. Ang sumunod na litrato ay halos pareho lang ng unang larawan. Nakatakip siya ng kumot. Ang ikatlong slide ay siya pa rin, sa ibang posisyon sa kama, habang magulo ang buhok niya sa unan. Ngayon may lalaki na sa tabi niya. Likod lang ang kita sa pagkakahiga ng lalaki, pero hubad siya. Sumunod na slide, ang palad ng lalaki ay nakapatong na sa tiyan ni Atasha. Malapit na malapit sila sa isa't isa. Bukod doon ay nakababa na ang kumot, kaya nakikita ang dibdib nito. Sapat na para takpan ang dapat takpan, pero nakahantad ang kanyang dibdib. Sa galit, ibinato ko ang iPad sa sahig ng SUV at nagmura. Hubad na hubad siya.